Hi guys, magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kimpang, wala na pong iba si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman nga po sa Kimpang na kung saan abay nagpapamiss muli ang dalawa. Alam nyo, nararamdaman ko yung kaninang umagang pinag-uusapan natin na kinakatakot ko. Grabe, parang ang bilis ng mga pangyayari. Pero parang gano'n na nga, yun naman po ang sunod talaga na mangyayari kung magpapatuloy at pagpapatuloy po na tayo yung nagpupuksaan. But anyway, ano nga ba yan? Talakayin nga po natin yan at pag-usapan. But before that, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng subscribe button at notification bell na nandiyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpao. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. So, eto na nga, since tapos na rin nga naman ang movie ng Kim Pao, tahimik na po sila. Madalang na po yung update sa kanilang dalawa, pwera na lang kung may event, jogging. Pero at least nakakikita natin, jogging sila, nag-exercise. But ngayon, iba, ang tahimik po nilang dalawa. I mean, parehong kanya-kanya muna. Solo muna si Kim, solo muna si Paolo Avellino. Yung sinasabi ko po sa inyo na kinakatakot ko, na baka pati po sa atin, maging kuripot na sila sa ayuda. Buti nga po at masipag pa rin sila magbigay ng ayuda kahit tapos na yung kanilang project. Tulad ng sabi, ay Kim Pao lamang ang bukod tanging consistent sa pagbibigay po ng ayuda sa mga fines, ang kanilang sweetness, ang may ano talaga consistency. Iba po talaga ang Kimpawa. Di kagaya ng iba na love teams after ng projects, wala na. Babay na. Parang bula, ay parang usok, bigla na lang pong naglalaho. Pero ang Kimpaw hindi. Puwera ngayon, parang bigla-bigla pong nananahimik, and tingin ko naglalay low sila. Both ngayon na. Yes po, paano nga po natin nasabi yan? Kasi eto pong muli, si Kim, solo muna yung pag-update kagaya nito. Nung nag-gym nga po siya kahapon, solo lang siya rito. Di ba nagpo-post at nag-ano na rin po yan, nag-update na magkasama silang dalawa. Sinasama niya sa video, sa picture niya si Pao, pero this time wala. And yung tasa niya, letter K, which is parang solo lang talaga siya, only Kim. Parang ganun yung message para sa akin. Parang yun yung dating. Ayan, okay lang po. So, parang may meaning bakit ganyan yung update ni Kim Chiu. Para lang naman sa akin. Sana mali ako. Pero wala eh. Solo talaga siya this time eh. Si Paolo din, may mga ganaps, and solo din siya. Hindi sinasabi ko na kinakatakot ko. Baka pati po sa ating mga Kimpaw, magdamot muna sila. Dahil ano nga ba pinagkaiba natin sa mga toxic na mga tao. Kung pati po tayo mismo nagpupuksaan at kung ano-ano po ang ating sasabihin na negative patungkol kay Paulo, sa Kimpaw, sa kanilang dalawa. Parang not worth it naman yung pag-share nila kung ganito tayo, 'di ba? Kaya sana po, wag po tayo mismo nagpupuksaan. Sa halip na sa publiko lang sila, ano po, private. Sa mga fans, transparent sila. Mukhang hindi. Mukhang pati tayo ay sa halip na exempted tayo doon sa pagdadamot nila ay hindi. Eto na, nasimulan na, napakatahimik ng dalawa. Pero hindi naman ibig sabihin no, na ay wala ng Kimpaw. Laylow lang. Laylow lang. Anong palagay nyo na apektuhan kaya ng Kimpaw sa kumakalat na ano, kung ano-ano mga kanigahan dito?
sa ex. Ang daming mga nega talaga. As in, mga paninisi kay Paulo, mga high blood kay Paulo, mga traitor na ganyan. Ang daming negative energy talaga. So, apektado kaya ang Kim Pao, kaya mas naisipan nilang mag-lie low muna. Palagay ko apektado, and kung nagsosoloman muna sila ngayon, private, ginagalang ko yan. And yes, parang gusto ko rin siyang i-advise kay Paolo, although natatakot ako baka po mas maano na, mawili ang Kim Pao. Pero yung minsanan na i-private ka muna ang kanilang mga ganap sa buhay-buhay, is a nice decision para makahinga. Pero sana naman po ay pahinga lang, baka naman mag-enjoy ang Kim Pao at totally magdamot na sa atin. Rest lang para, alam mo yon, makalipas, palipasin ang negative aura. Hindi yan maganda. Samantala, sabi dito ni Madam D. Rodriguez, magandang gabi. Good PM, Miss Gandara. Yun pong nangyari kina Kim Chu. Sana wala pong sisihan. Yes, sana nga po wala nang sisihan. Ako yung naaawa na rin kay Paulo. Konting kibot, konting pagkakamali, big deal agad buong pagkatao niya hanggang sa ikabu buturan ng kanyang puso ay talaga naman pong nahuhusgahan. So, sana nga po ay walang sisihan. Ang mali talaga daw po doon ay si Manong. Hindi naman nila alam na may mga ganyang mangyayari. Ganon si mamang ano. Yun lang ang mali. Intention niya talaga na banggain si Kim. Pinapadumi ni X ang utak ko simula nung lumabas siya sa lungga niya. Marami nang hindi magandang nangyayari, purong gulo ang binibigay niya. Puro na lamang gulo ang binibigay niya. Dapat ang taong ito o taong yan ay pinaiimbestigahan. Anyway, mahaba-haba tong komento ni Madam D. Rodriguez. And pasensya, Madam D, kung hindi ko po siya tatapusin. Ngayon pa lang humingi ako ng pasensya kasi medyo nega din yung dating. Ang nega na nga po ng kung ano natin, nakakalungkot, na hindi ako sanay. Dati kasi, iba kasi yung lungkot ngayon. Dati, lungkot lang ng pagkamis kapag gantong walang update. Pero ngayon, lungkot na may kasama pong kaba talaga eh. May lungkot na something talagang negative yung energy. So, ayoko naman na pong gatungan pa ng another negative Madam D. So, pasensya na. But anyway, ayun nga, lahat naman po tayo ay sa ikabubuti na ni Kim Chu ang gusto pong mangyari. Sabi naman dito ni Madam Julieta Ernesto, sana huwag nang sasama si Queen Kim Chu sa jogging kasi marami siyang mga bashers. Inggitera sila. Huwag nang lumabas si Queen Kim Chu. Huwag nang sumama kay Paolo. Kaya hindi kanya kaya alagaan kasi busy si Paulo doon. Nakikipagtawanan habang yung babae nagbi-video at tumatakbo. Bakit Gandara si Paulo lang ang pinagtatanggol mo? Hayaan mo na lang magdoble ingat para si Paulo labas sa responsibilidad. Kung si Paulo nasa tabi ni Queen Kim Chu, hindi yan mangyayari. Sa pagbangga, makikita ng lalaki na may katabi si Queen Kim Chu. Ingat lagi and God bless. God always be with you. More and more blessings to you, Princess Chenita. So, anong klase pong tanong yun? Bakit si Paolo lang yung pinagtatanggol ko? Alam nga naman pong ipagtanggol ko si Kim Chu. Paano ko pa ipagtatanggol si Kim Chu? Hindi naman po siya hindi naman nasa kanya yung galit ng mga tao na kay Paolo naman. I mean, wala, alam mo, pagalitan ko pa si Kim Chu, nasaktan na nga siya.
Alangan namang pagalitan ko pa. So, yun lang talaga ang masasabi ko. Doble ingat, Kimi. About kay Paolo, hindi naman sa kinakampihan ko 100%. Sabi ko, tulad ninyo, napansin ko na nauuna si Paolo. Pero lahat po tayo nagkakamali kasi. I mean, sa mga pangyayaring yun, sana po ay may natutunan nga si Paolo. Ulit ko naman sinasabi, sana meron siya matutunan. Sana po ay magdoble ingat na sa susunod. Hindi naman po masama ang magkamali ng minsan. Lahat po tayo, kaya tayo natututo, kaya po tayo mas nagiging better person dahil sa mga pagkakamali po natin. But anyway, ayun nga, wala po nangyaring masama, thank God. And hope talaga mas maging alerto pa si Paolo kasi buti na lang ganyan nga po yung nangyari sa kanya. Kay Kim Chu, buti ganyan lang. Anyway, hanggang dito lang muna ang aking update. Masyado nang nagiging nega. Malungkot lang ako tonight dahil walang gasinong update about sa Kim Pao. Mukhang naglalaylo nga sila. Apektado siguro sila, no? Anyway, dito lang muna aking update. Thank you so much guys sa pakikinig at pakikisama sa akin ngayong gabing to para makipagkwentuhan. Kita-kits po tayo sa susunod kong balita. Maraming salamat.